Naramdaman ni Axel ang bawat umugang gulong ng pick-up truck habang lumulubok ito sa maputik na daan. Ang araw, na kanina'y nagbibigay liwanag, ay lumubog na sa likod na makapal na ulap, nag-iwan na isang kulay abo at malungkot na takip silim. Sa bawat pakpihit ng gulong, lumalalim ang kanyang pagkadismaya. Isang taon siyang nakatira sa Hacienda de Silangan. Isang abandonadong lupain na tila hinugot mula sa isang pahinang lumang nobela na matatakpuan sa gitna ng barangay malalim. Pangalan palang Nakapanindig Balahibo na. Ang lugar na ito, na binanggit ng kanyang ina bilang isang pamana, ay tila sumpa sa paningin niya. Ang amoy nga, alikabok at lumang kahoy ay bumabalot sa hangin, kasamang di may paliwanag na halimuya ng basa-basang lupa at pinaglumaang kasaysayan. Malapit na tayo, anak, sabing kanyang ina, si Aling Marta, habang kinukuskos ang kanyang braso. Ang boses nito, na karaniwang nagbibigay ginhawa, ay tila punong-punong pag-alala ngayon. Tiningnan siya ni Axel. Ang kanyang ina, na dati masayain at punong buhay, ay tila nalantasan na kalipas na mga buwan simula nang ipaglaban ang paglipat nila rito. Sa paglipat nila, pakiramdam ni Axel ay hindi lang sila lumilipat ng bahay, kundi lumilipat din sila sa isang panibagong bahagi ng kanyang ina. Isang bahagi na hindi niya gusto, punong pagkabahala. Sigurado ka ba talaga Look at this place. Para tayong napunta sa pas, reklamo ni Axel. Ang tinig ay puno ng pagkadismaya. Ang pananaw ni Axel, na isang inhinyera sa siyudad, ay nakatutok sa luwika at practicality. Ang Hacienda de Silangan, na puno nga kwentong bayan at pamahiin, ay sumasalungat sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Habang papalapit sila, unti-unting lumitaw ang silhouette ng hacienda. Isang malaking bahay na yari sa bato at kahoy, may lumang disenyo nga Kastila na tila kinay ng oras. Ang bintana nito, na halos wala ng salamin, ay tilam gamata ng isang nilalang na matagal nang naghihintay. Ang mapuno sa paligid, lalo na ang matatandang mangga na nakabalot sa lumot at baging, ay tila maanino na nakbabantay. May bahid ng kalungkutan sa bawat sulok, isang pakiramdam ng pak-isa na bumabalot sa buong lupain. Nakaramdam si Axel ng malamig na simoy ng hangin na humagot sa kanyang batok, tila isang babala. Axel, tulungan mo kaming magbaba ng gamit. Tawag ng kanyang tita Elena, naabala sa pag-ayos ng mamaleta. Mas masigla pa rin si tita Elena kaysa kay Aling Marta, ngunit may anino rin ng pag-alala sa kanyang mukha. Lumabas si Axel mula sa sasakyan, at sa pagtapak niya sa lupa, naramdaman niya ang malamig na hamok na bumabalot sa kanyang mga paa. Ang dilim ay mas lumalalim, at ang tanging ilaw ay mula sa headlight ng sasakyan at ang kalat-kalat na bituin sa langit na tila nakukubli sa likod ng manipis na ulap. Ang tahimik na kapaligiran ay tanging binubulabok ng huning ng kuliklik at paminsan-minsang pagaspas ng pakpa ng dikilalang ibon. Biglang, sa gitnang dilim na iyon, isang munting ilaw ang gumuhit sa malayo. Isang maliit na figura ang papalapit. Hawak ang isang lumang ilaw na degasera na tila isang kumikinang naginto sa gitnang karimlan. Ito si Ray. Ang batang babae, na halos 10 taong gulang pa lamang, ay pamangkin kapatid ni Aling Marta. Siya ang apong na mayapang albularya na matagal lang naninirahan sa hacienda. Si Ray ay payat, tahimik, at may malalim na mga mata na tila laging nakatingin sa kung saan. Ito ang unang pagkakataon na makikita niya si Ray ng personal. At agad na nakaramdam si Axel ng matinding pagkadismaya. Ang pagdating ng batang babae ay isa sa mga dahilan kung bakit niya pinagsisisihan ang paglipat. Lumapit si Ray. Ang ilaw sa kanyang kamay
ay lumihang kakaibang anino sa kanyang maliit na mukha, ang kanyang gamata. Sa ilalim ng ilawng gasera ay tila nagliliwanag at may kung anong di may paliwanag na bagay doon na nagpaparamdam kay Axel ng kaunting kaba. Hindi ito takot, kundi isang uri ngang pagkabahala sa kakaibang aurang bata. Tita Marta, Tita Elena, bati ni Ray. Ang boses ay mahina, halos bulong. Hindi nito tiningnan si Axel. Tila alam na nito ang pagkadismaya niya. Ngunit naramdaman ni Axel na ang mata nito ay dumaan sa kanya, isang mabilis ngunit matalim na sulyap, maligayang pagdating po. Matagal na po kayong hinihintay ng hacienda. Ang huling pangungusap ay tila hindi para sa kanila, kundi para sa mismong bahay. Sino siya, ma? Bulong ni Axel sa kanyang ina na ngayon ay abala sa pagyakap kay Ray. Si Ray, Ana, ang apo na matay nating kapatid. Dito na siya titira sa atin, sagot ni Aling Marta. Ngumiti ito, isang ngiti na pilit at may bahid ng pag-alala. Sige na, Ray, ihahatid mo ang Kuya Axel mo sa kanyang silid. Tiningnan ni Ray si Axel at sa pagkakataong ito, ang kanyang tingin ay mas matagal, mas malalim, tila binabasa niya ang bawat pagdududa sa isip ni Axel. Naglakat si Ray patungo sa pangunahing pintuan. Ang ilaw na degasera ay nagsisilbing gabay sa lumang sahig na kahoy. Bawat hakbang ni Ray ay tila may kahulugan, may rhythm na nagpaparamdam kay Axel na hindi lang basta-basta ang paglipat nila rito. Pumasok sila sa loob ng hacienda. Ang amoy nga likabok at kalumaan na ay mas matindi sa loob. Ang malumang furniture na nababalutan ng puting tela ay tila mga multo sa dilim. Ang bawat anino ay tila gumagalaw at ang bawat kaluskos ay tila isang bulong. Dito po ang kwarto niyo, Kuya Axel, sabi ni Ray. Itinuturo ang isang pinto sa dulong pasilyo. Binuksan niya ang pinto at sa loob, masikip at punong lumang gamit. May bintana doon na nakatanaw sa likod ng hacienda, patungo sa isang malawak na hardin na nababalutan ng makakapal na halaman at matataas na puno. Nakaramdam, si Axel na ilami ng tila nagmumula sa hardin. Salamat, sagot ni Axel. Ang tini ay bahagyang malami. Iniwan siya ni Ray, ngunit bago ito lumiko sa pasilyo, narinig niya ang batang babae na nagsalita ng mahina. Tila sa kanyang sarili, ang mamata dapat laging nakabukas, lalo na sa dilim. Hindi sigurado si Axel kung narinig ba niya ng tama. Guni-guni lang ba niya o talagang sinabi iyon ng bata? Tumingin si Axel sa bintana ngangang silid. Ang dilim sa labas ay tila isang naghihintay na nilalang. Ang mga anino ngang puno ay sumasayaw sa pagaspas ng hangin. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili. This is just a big old house, bulong niya. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili na walang kakaiba. Normal lang na mangyari ang ganito sa probinsya. It's just different. Sinimulan niyang ayusin ang kanyang nagamit. Ang kanyang damit at libro ay inilabas niya mula sa maleta. Sinusubukang lumihang isang pamilyar na espasyo sa loob ngang kakaibang silid na iyon. Ang bawat kaluskos ngang sahig na kahoy ay nagpapalingon sa kanya. Ang natunog mula sa labas, ang huning kuligli, ang bagaspas nga dahon sa hangin, ay tila mas matindi sa katahimikan ng hacienda. Bandang alas 7, tinawag siyang kanyang ina para maghapunan. Bumaba si Axel at sa dinaraanan niya sa pasilyo, napansin niya ang isang lumang larawan na nakasabit sa dingding, isang pamilya na nakadamit sa lumang kaswatan, tila mula pa sa panahon ng mga Kastila. May kakaibang kaba na naramdaman si Axel habang tinititigan ang mamata ng mana sa larawan. Tila sinusundan siya ng kanilang tingin. Pabilis ang lakad niya, nagtungo sa kusina kung saan naroon
ang kanyang ina at tita Elena. Si Ray ay nakaupo sa sulok ng hapag, tahimik na kumakain. Ang ilaw na degasera ay nasa tabi niya. Tila ito ang kanyang anino, ang kanyang kasama. "Kumain ka na, Axel," sabi ng kanyang ina. Sinusubukang pasiglahin ang hapag. Ngunit ang tensyon ay naroon, lalo na sa pagitan ni Axel at Ray. Sa bawat sandaling magsalubong ang kanilang tingin, pakiramdam ni Axel ay may sinasabi ang mata ni Ray na hindi niya naiintindihan. Nang matapos ang hapunan, nagpasya si Axel na maglakat-lakat sa labas ng bahay kahit pa madilim. Ang sariwang hangin sa labas ay mas gusto niya kaysa sa maalikabok at lumang amoy sa loob. Habang naglalakad sa bakuran, napansin niya ang kalawakan ng hacienda. Ang mapuno ay mas matatangkat sa dilim. Ang kanilang masanga ay tila makamay na umaabot sa langit. Nakita niya ang isang lumang balonsa di kalayuan, natatakpan ng lumot at baging, na nagpaparamdam sa kanya ng isang bagay na matagal nang nalimot. Nang marating niya ang likod ng hacienda, isang hindi maintindihang tunok ang kanyang narinig. Isang tunok na parang kaluskos, ngunit mas malalim, mas mabigat. Tila may humihinga sa dilim. Agad siyang napalingon sa pinanggalingan ng tunok, ngunit wala siyang nakita. Ang tanging naroon ay ang maanino nga puno at ang kumikinang na matang mainsekto sa damuhan. Kinilabutan si Axel. Ito ay hindi lamang basta tunong ngangin. Nang bumalik siya sa loob, nakita niya si Ray na nakatayo sa harap ng pinto ng kanyang silid. Hawa ang kanyang ilaw na degasera. Tila naghihintay ito sa kanya. Nang makita siya, agad na naglakat palayo si Ray, pabalik sa kanyang sariling silid. Ngunit bago ito nawala sa paningin, narinig ni Axel ang isang bulong na tila sumama sa simoy ng hangin. "May nagbabantay, Kuya Axel. Hindi lang ikaw." Hindi pinansin ni Axel ang sinabi ni Ray. Balih talaga ang batang yan. Bulong niya sa sarili habang pumasok sa kanyang silid. Ngunit sa luplop niya, may bahagi ng kanyang pagkatao ang nagsimulang magtanong. Ang sinabi ni Ray, ang makakaibang tunok, ang pakiramdam na tila may nakatingin sa kanya, lahat nga ito ay nagsisimulang gumawang maliliit na lamat sa pada kanyang pagiging praktikal. Pinihit niya ang ilaw sa kanyang silid. Ngunit ang dilaw na liwanag nito ay tila mas lalong nagpatindi sa mga anino sa sulok. Hindi ito kagaya ng maliwanag na ilaw sa kanyang tsondo sa siyudad. Huminga si Axel ng malalim. Pilit na iniintindi ang kanyang sarili. Pagod lang siya. Sanay lang sa siyudad. Hindi lang sanay sa ganitong uri ng katahimikan at dilim. Pinilit niyang magbasang libro. Ngunit ang bawat pahina ay tila walang kabuluhan. Ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa mga nangyari kanina. Ang kakaibang tingin ni Ray. Ang galuskos sa labas ng hacienda. Ang lumang larawan sa pasilyo. May pakiramdam siyang hindi lang simpleng pagod ang nararamdaman niya, kundi isang uri ng pagkaligali. Hindi nagtagal, sumuko si Axel sa pagbabasa. Ipinasya niyang matulog na lang. Humiga siya sa lumang kama na may amoy ngang naimbak na kahoy at panahon. Ang lambot ng lumang kutson ay hindi nagbigay ginhawa, bakus ay nakdulot ng mas matinding pagkabahala. Nagkaroon nga kakaibang ingay ang makawayan sa labas, tila nagbubulungan sa isa't isa, at ang simoy ng hangin ay tila nagdadala ng makalansing na parang mga buto. Pinikit niya ang kanyang mata. Pilit na pinipigilan ang kanyang isip na mag-isip ng mahindi kanais-nais na bagay. Ngunit sa gitna ng tahimikang gabi, may narinig siyang isang tunok. Hindi ito mula sa labas ng bahay, kundi mula mismo sa labas ng kanyang bintana. Isang mabagal, paulit-ulit na kaluskos. Parang may kumakayot ng kuko sa lumang kahoy na dingding. Napaiktat si Axel. Napadilat, huminga siya ng marahan. Pilit na pinapakalma ang kanyang puso na biglang bumilis ang tibok.
Hangin lang yan. Bulong niya. O baka daga. Ngunit ang tunog ay hindi tunog ng daga. Mas mabigat ito, mas matalim, at tila may layunin. Parang may naghahanap ng paraan para makapasok. Nag-umpisa siyang pawisan. Ang bawat kaluskos ay parang isang martilyo na tumatama sa kanyang dibdib. Hindi niya mapigilan ang kanyang kaba. Dahan-dahan. Bumangon. Si Axel mula sa kama. Bawat galaw niya ay tila lumilihang napakalaking ingay sa silid. Lumapit siya sa bintana na natatakpan lamang ng manipis na kurtina. Ang tunog ay mas malakas na ngayon. Parang may nilalang na nakukusot ng matatalas na kuko sa kahoy. Nag-iwan ng mahahabang guhit. Narinig niya ang kanyang sariling pahinga na bumubulong sa katahimikan. Hinawakan niya ang kurtina. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Sa isip niya. Ngunit ang tunog ay napakalaki para sa isang pusa at napaka-organisado para sa isang paniki. Sa wakas, kinuha ni Axel ang lahat ng kanyang lakas ng loop at dahan-dahang hinawi ang kurtina. Ang dilim sa labas ay bumulaga sa kanya. Walang buwan, walang bituin. Tanging ang malalim na anino nga puno ang nakikita niya. At doon, sa labas ng kanyang bintana, wala siyang nakita. Walang pusa, walang paniki, walang anumang nilalang. Ngunit ang kaluskos ay huminto. At habang tinititigan niya ang dilim, naramdaman ni Axel ang isang malamig na hininga sa kanyang mukha at kasabay nito, isang mahinang pagngisi ang narinig niya, tila galing sa hangin mismo. At sa sandaling iyon, isang malaking itim na anino ang dumaan sa harap ng bintana. Mabilis, halos hindi mahagip ng kanyang paningin. At sa isang iglap, isang pares ng nagliliyap na pulang mata ang sumilip sa kanya mula sa gitnang dilim. Bago ito nawala, tila natunaw sa gabi. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang bato kasabay ng pagtindig ng kanyang balahibo. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Hindi siya makahinga. Hindi ito hayop. Hindi ito hangin. Ito ay ibang klase. Hindi nakatulog si Axel kinagabihan. Ang imahengang pulang mata sa dilim ay patuloy na bumabalik sa kanyang isip. Sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang nagliliyap na tingin na iyon at naririnig ang mapangahas na pagngisi. Sa umaga, bumangon siya na may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Ang sikat ng araw ay tila pilit na sumisikat sa malumang bintana na naglalantat sa mas maraming alikabok at kalumaan ng hasyenda. Pagbaba niya sa kusina, nakita niya ang kanyang ina at tita Elena na nakakape habang nakaupo sa lumang mesa. Ang kanilang mamuka ay tila mas pagod kaysa kagabi. Ma, tita, panimula ni Axel. Ang tinig ay bahagyang nanginginig. May nakita ako kagabi sa labas ng bintana ko. Hindi ko alam kung ano, pero guni-guni mo lang yan. Anak, mabilis na putol ni Aling Marta. Ngunit may bahit ng pakabahala sa kanyang mamata. Napagod ka lang siguro sa biyahe. Alam mo naman dito sa probinsya, madalas na malikot ang imahinasyon ng matao, lalo na kapag bago. Sinubukan nitong ngumiti, ngunit halata ang pilit. Unga Axel, dagda ni Tita Elena. Dito sa baryo, normal lang na may marinig kang kung ano-ano. Ang mahal na birhen ang bahala sa atin, basta't manali ka lang. Naramdaman ni Axel ang pagkadismaya. Hindi siya pinaniwalaan. Ang kanyang pamilya, na dapat ay kasama niya sa pagharap sa mga kakaibang pangyayari, ay tila ipinipikit ang mga mata sa katotohanan. Pero, ma, hindi ko guni-guni yon. May mga mota. Pula, pilit niya. Axel, hayaan mo na. Matigas na sabi ni Aling Marta. Baka pusa lang yon o paniki. Alam mo naman, maraming hayop dito sa hacienda. Kumain ka na lang.
Sumuko si Axel. Naintindihan niya na wala siyang mapapala. Tumingin siya kay Ray, na tahimik na kumakain ng kanin at tuyo sa sulok ng mesa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa kanyang plato, ngunit pakiramdam ni Axel ay alam nito ang lahat ng pinag-usapan nila. May alam si Ray na hindi niya sinasabi. Lumipas ang masumunod na araw na puno ng tension at pagkabahala. Patuloy na nararanasan ni Axel ang makakaibang pangyayari. Minsan, habang naglalakad siya sa pasilyo, pakiramdam niya ay may humahabol sa kanyang likuran, ngunit paglingon niya, wala. Ang malumang pintuan ay biglang bumukas ng mag-isa. Ang mga kurtina ay biglang lumipat kahit walang hangin. Ang mailaw sa buong hacienda ay madalas na kumukurap-kurap na nagpaparamdam ng matinding kaba. Si Ray naman, patuloy ang kanyang kakaibang pag-ugali. Madalas siyang nakikita ni Axel na nakaupo sa hardin, malapit sa lumang balon, at tila nakikipausap sa hangin. Minsan, nakikita niya itong gumuguhit ng makakaibang simbolo sa lupa gamit ang stick, mabilok, tatsulok, at malinya na tila nakakonekta sa isa't isa na nagpaparamdam kay Axel ng isang kakaibang kababalahan. Minsan naman, nakikita niya itong nakatitik sa kisame. Tila may nakikita sa itaas na hindi nakikita ng iba. Ray, anong ginagawa mo? Tanong ni Axel isang hapon nang makita niya itong naglalagay ng madahon ng sibuyas at bawang sa bawat bintana ng hacienda. Tumingin si Ray sa kanya. Ang kanyang mata ay malalim at seryoso. Para po ito sa proteksyon, Kuya Axel, sagot niya. Ang boses ay mahina ngunit matatag. Para po hindi sila makapasok. Sino ang sila? Tanong ni Axel. May halong pagkairita. Ray, wala namang ibang nakatira dito kundi tayo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ngunit umiling si Ray. Hindi po. Andito po sila. Nararamdaman ko po sila. Nagagalit po sila. Binalikan nito ang ginagawa. Patuloy sa paglalagay ng dahon. Hindi makapaniwala si Axel. Baliw talaga ang batang yan, bulong niya sa sarili. Lalaki sa probinsya, puro pamahiin. Isang araw, bumisita si Mang Celso, ang katiwalang hacienda na matagal nang nag-aalaga sa lupain. Si Mang Celso ay isang matandang lalaki na may kulubot na mukha, ngunit may mamata na puno ng karunungan at isang aura ng pagiging seryoso. Kilala siya sa baryo bilang isang taong may kaalaman sa mga lumang tradisyon at pamahiin. Siya ang gumagawa ng orasyon at iba't ibang uri ng pampaswerte at pampaalis ng masasamang espiritu. Magandang araw po, Mang Celso. Bati ni Aling Martha. Magandang araw din po, Ginang Martha. Sagot ni Mang Celso. Ang boses ay malalim. Ang kanyang tingin ay dumaan kay Axel. At pagkatapos ay nanatili kay Ray, na tahimik na nakaupo sa isang sulok, hawak ang kanyang lumang ilaw na degasera. May kakaibang kislap sa mga mata ni Mang Celso habang tinititigan si Ray, isang kislap na tila nagsasabi na alam niya ang kakaiba sa bata. Kumusta po kayo dito sa hacienda? May mga nararamdaman po ba kayong kakaiba? Tanong ni Mang Celso. Ang kanyang tingin ay bumalik kay Aling Martha. Agad namang sumagot si Aling Martha. Naku, Mang Celso, medyo kinakabahan po kami. Parang may kung anong gumagala dito sa gabi. Hindi po namin maintindihan. Ngumiti si Mang Celso, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mata. Normal lang po yan, Ginang Martha. Ang hacienda de Silangan po ay matanda na. Marami na po itong nakitang panahon. May mga espiritu po talagang nakatira dito. Kailangan lang po nating respetuhin sila. At minsan,
May mga bago pong dating na nagpapagulo sa kanila. Sa huling pangungusap, ang tingin ni Mang Celso ay muling bumalik kay Ray, na ngayon ay nakatitig na rin sa kanya. Ang kanyang mata ay naniningkit. Naramdaman ni Axel ang kaba. Tila sinasadya ni Mang Celso na ipahiwatig na si Ray ang dahilan ng lahat ng kakaibang pangyayari. Ano po ang ibig niyong sabihin, Mang Celso? Tanong ni Axel. Ang tinik ay puno ng pakdududa. Walang anuman, binata. Sagot ni Mang Celso. Ngunit ang kanyang mata ay tila nagtatago ng isang malalim na lihim. Kailangan lang po natin ng orasyon at mga pangkontra. Maraming paraan para maprotektahan ang ating sarili mula sa mga masasamang espiritu. Kailangan lang nating manalig at sundin ang mga nakasanayan. Nag-abot siya ng isang maliit na amuletong gawa sa kahoy at tinikpas na dahon. Ito po, isuot niyo ito, Ginang Marta. Proteksyon po yan. Nang umalis si Mang Celso, nakaramdam si Axel ng matinding pagkabahala. Ang masinabi ni Mang Celso, lalo na ang matingin nito kay Ray, ay nagpaparamdam kay Axel na may mas malalim na nangyayari kaysa sa simpleng pamahiin. Hindi ito gusto ni Axel. Ayaw niya nga bagay na hindi niya naintindihan. Nga bagay na sumasalungat sa lohika. Sa sumunod na araw, habang naglalakad si Axel sa bakuran, nakita niya si Ray sa likod ng lumang kusina, malapit sa isang grupo ng puno. Nakapo ito sa lupa at abala sa paglalagay ng maliliit na sanga at mga kakaibang hugis ng bato sa isang bilog. May mga buto rin doon, tila buto ng manok na nakalatak sa paligid ng bilog. Ang kanyang bibig ay gumagalaw. Nagbubulong ng salitang hindi maintindihan ni Axel, tila isang ritual. Lumapit si Axel, ang kanyang puso ay bumilis ang tibok. Ray, anong ginagawa mo? Tanong niya, ang tinig ay bahagyang malakas. Napaitad si Ray. Napatigil sa ginagawa. Dahan-dahan siyang nakangat ng tingin. Ang kanyang mata ay itim na tila walang kislap. Sa mga sandaling iyon, hindi ito ang Ray na kilala niya. Mayroong kung anong kakaiba sa kanyang tingin. Isang bagay na nakakapanindik balahibo. Tila hindi ito ang batang babae na tahimik at payat. Ginagawang masarap ang amoy ng bahay. Para sa kanila, bulong ni Ray. Ang boses ay malalim. Halos hindi niya marinig. Ngunit sa pakbulong na iyon, may lamig na humaplos sa balat ni Axel. Anong masarap na amoy? Sino ang sila? Tanong ni Axel. Ang kaba ay unti-unting lumalaki sa kanyang dibdib. Ray, magsalita ka ng maayos. Tiningnan siya ni Ray. Ang kanyang mata ay nananatiling walang kislap. Ang gana sa dilim, Kuya Axel. Nagugutom sila. Itinuro niya ang bilog na gawa sa sanga at bato. Ito ang paraan para hindi sila pumasok. Para maging masaya sila sa labas. Naramdaman ni Axel ang galit. Ray, seryoso ka ba? Puro kakalokohan. Tigilan mo na nga yang maginagawa mo. Hindi yan totoo. Wala namang nilalang sa dilim na nagugutom. Huwag kang mag-imbento. Naglakad siya palapit sa bilog at sinipa niya ang isa sa mga bato. Pinira-piraso ang pagkakabuo nito. Huwag kang makalat dito. Ang dumi. Hindi kumibo si Ray. Ang kanyang tingin ay nanatili sa nasirang bilog at pagkatapos ay bumalik kay Axel. Sa pagkataong ito, may bakas ng kalungkutan sa kanyang mata. At isang bahagyang pakislap na tila nagsasabi ngang hindi mo naiintindihan. Umalis si Axel, lumakat palayo, ngunit naramdaman niya ang tingin ni Reyna na nakasubaybay sa kanya hanggang sa makapasok siya sa loob ng hacienda. Habang papalayo siya, narinig niya ang mahinang bulong ni Ray na tila dalang hangin. Malalaman mo rin, Kuya Axel, sa tamang panahon. Ang insidenteng iyon ay
lalong nakpatindi sa pagkadismaya ni Axel kay Ray. Naisip niya na ang batang ito ay talagang bali o nababali dahil sa magkwento ng kanyang lola. Ito ang dahilan ng lahat ng pagkabahala ng kanyang pamilya. Ito ang nagdadala ng bad vibes sa hacienda. Kung wala lang si Ray, baka naging normal pa ang buhay nila rito. Kinaumagahan, isang nakakagulat na pangyayari ang bumulaga sa kanila. Ang alaga nilang manok na pinangalanan nilang Manning ay nawawala. Si Manning ay isang matandang manok na matagal ng kasamang kanilang pamilya at madalas na gumagala sa bakuran. Nahanap sila sa buong bakuran ngunit walang Manning. Nasaan na kaya si Manning? Tanong ni Aling Marta, may pakabahala sa tinik. Ang tagal na nating alagayan. Baka nilamon lang aso, ma? Sabi ni Axel. Pilit na nagbibigay ng lohikal na paliwanag. Ngunit nakpunta si Mang Celso sa kanila. Ang kanyang mukha ay seryosong-seryoso. Ginang Marta, binata Axel. Sabi niya, ang tinik ay malalim. Nakiwan po ako nga pangkontra sa buong hacienda kagabi. Pero may nakita po akong bakas ngang paa sa likod ng inyong kusina. Sinundan nila si Mang Celso sa likod ng kusina. Doon, sa bahagi kung saan ginagawa ni Ray ang kanyang ritual kahapon, ay may isang fugang dugo sa lupa. Hindi ito maliit na fugang dugo, malaki ito. At sa tabi nito, may malumot at butong ang manok na nakakalat. Eksaktong sa lugar kung saan sinipa ni Axel ang ritual ni Ray. Adon, malinaw na nakita ni Axel ang isang malaking markang paa sa lupa. Hindi ito paaso. Hindi rin ito pantaw. Ito ay isang bakas ng paa na may 5 daliri. Ngunit may matatalim na kuko. At ang hugis nito ay tila kahawingang pang isang malaking ibon. Ngunit mas malaki at mas nakakapanindik balahibo. Ito ang parehong bakas ng paa na nakita niya sa tapat ng pintuan ng silid niya kagabi matapos niyang marinig ang kaluskos. Nakaroon ng malamig na agos sa kanyang likod. Ito ang bakas ng paa na nakpakita sa kanya sa dilim. Ano ito, Mang Celso? Tanong ni Aling Marta. Ang tinik ay nanginginig. Umiling si Mang Celso at nagpakita ngang isang seryosong mukha. Hindi ko po sigurado, Ginang Marta. Pero ito ay tanda na mayroon tayong kalaban na hindi pangkaraniwan. Sagot ni Mang Celso. Ang tinik ay puno ng bigat. Tumingin siya kay Axel at sa pagkakataong ito, walang anumang bahit ng pagdududa ang tingin niya. Maring, binata Axel, may mabagay talaga na hindi natin kayang ipaliwanag ng lohika. At kung minsan, ang pagbubulag-bulagan ang pinakamapanganib sa lahat. Naramdaman ni Axel ang kanyang lalamunan na tila may bumara. Ang masalita ni Mang Celso ay tila tumatago sa kanya. Ang bakas ng paa sa lupa ay hindi na may tatanggi. Ang nawawalang manok, ang fugang dugo, ang lahat ay tila nagtuturo sa isang direksyon. Isang bagay na masama, isang bagay na hindi likas, ay gumagala sa kanilang paligid. Binalingan niya si Ray, na ngayon ay nakatayo sa dikalayuan, malapit sa lumang punong mangga. Nakatingin din ito sa bakas ng paa. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang anumang emosyon. Ngunit sa mga mata nito, nakita ni Axel ang isang malalim na pagkaunawa. Tila matagal na nitong alam ang lahat. At sa tabi niya, ang lumang ilaw na degasera ay mahina, halos hindi na nagbibigay liwanag. Ngayon, alam na ni Axel. Hindi lang ito guni-guni. Hindi lang ito pamahiin. Mayroong isang bagay na totoo, isang bagay na nakakatakot na kasama nilang naninirahan sa Hacienda de Silangan. At sa sandaling iyon, isang malakas na huni ang narinig niya mula sa kalaliman ng kagubatan. Isang huni na hindi galing sa ibon, kundi sa isang nilalang na mas malaki, mas matalim, at mas uha sa dugo. Ang huni na iyon ay sumama sa simoy ng hangin.
at dumaloy sa kanyang nga ugat. Nagbibigay sa kanya ng isang pakiramdam ng matinding takot na hindi pa niya nararamdaman kailanman. Napadilat si Axel. Ang kanyang puso ay humampas ng napakabilis sa kanyang dibdib. Tila may humawak sa kanyang lalamunan. Pumipigil sa kanya na huminga. Ang hacienda de Silangan ay hindi lang isang lumang bahay. Ito ay isang lugar kung saan nagtatago ang malihim, kung saan nakukubli ang manilalang ng dilim, at kung saan maaring walang makakaligtas sa kanila. Ang bahay na ito ay buhay at may gustong kumuha sa kanila. Ang bakas ng paa sa lupa ay tila nakaukit na sa isip ni Axel. Hindi na niya ito kayang ipaliwanag. Ang pagdududa na nun ay matatak ay unti-anting nagiging takot. Sa mga sumunod na araw, lalo pang lumala ang mga kakaibang pangyayari sa Hacienda de Silangan. Ang matunog na dati ibinabalewala niya ay naging mas malinaw, mas agresibo. Minsan, habang nag-iisa si Axel sa sala at nagbabasa, narinig niya ang sunod-sunod na malalakas na yapa sa ikalawang palapag. Mabigat, tila may naglalakat na isang malaking nilalang. Agad siyang napatingin sa hagdanan. Ang kanyang puso ay humampas ng malakas. "Ma, Tita Elena?" Tawag niya. Ngunit walang sumasagot. Alam niyang nasa hardin ang kanyang ina at Tita Elena. Nagtaasan ang kanyang mga balahibo nang marinig niya ang tunog ng isang mabigat na bagay na tila kinakalatkat sa itaas, na sinusundan ng isang malakas na kalabog. Tila may nabaksak. Ang ingay na iyon ay hindi likas. Mayroong isang bagay sa itaas. Dahan-dahan, umayat si Axel sa hagdanan. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa lumang banister. Ang bawat hakbang ay tila napakabigat. Ang amoy ng alikabok ay mas matindi sa itaas. Nang makarating siya sa ikalawang palapag, napansin niya na bukas ang pinto ng isang lumang silid na laging nakasara. Hindi niya matandaan na nakabukas iyon. Sumilip siya sa loop. Ang silid ay punong nga lumang gamit na nakatago sa ilalim ng puting tela. Ngunit sa gitna ng silid, ang isang lumang rocking chair ay dahan-dahang gumagalaw, pabalik-balik, tila may nakaupo ron. Walang hangin sa loob ng silid. Biglang may narinig siyang mahinang pagnisimula sa isang sulok ng silid. Isang tunog na parang hininga ng matanda ngunit may kakaibang lamig. Napaurong si Axel. Ang lamig na iyon ay hindi galing sa hangin. Ito ay galing sa nilalang na iyon. Hindi na niya ito kayang ipaliwanag. Ito ay labas. Nasa lohika. Sino ka? Bulong ni Axel. Ang tinig ay halos hindi na marinig. Ang rocking chair ay huminto sa paggalaw. Ang katahimikan ay bumalot sa buong hacienda. Mas nakakapanindig balahibo kaysa sa mga ingay. Biglang, sa isang sulok ng silid, isang anino ang gumalaw. Hindi ito anino ng bagay. Ito ay isang anino na tila may sariling buhay. Mas malalim kaysa sa dilim, mas maitim kaysa sa gabi. Unti-unting gumalaw ang anino, papalapit. At nakita ni Axel ang dalawang nagliliyap na pulang mata na muling sumilip mula sa gitna ng kadiliman. Ang parehong mata na nakita niya sa labas ng kanyang bintana. Naramdaman ni Axel ang kanyang binti na tila ng hina. Ang takot na nararamdaman niya ngayon ay mas matindi kaysa sa lahat ng naranasan niya. Ito ay hindi ordinaryong nilalang. Ito ay isang bagay na masama. Biglang, may narinig siyang malakas na kalabok mula sa ibaba, mula sa kusina. Napaiktat si Axel. Nawala ang anino. Tumakbo si Axel pababa. Ang kanyang puso ay humampas ng napakabilis. Pagdating niya sa kusina, nakita niya ang kanyang ina at Tita Elena na nakatayo, nanginginig at nakatitig sa isang bagay sa sahig. Sa sahig, nakita ni Axel ang maning. Ang kanilang alagang manok. Ngunit hindi na ito maning na buo. Ito ay nasa gitnang sahig. Ang katawan ay tatat ng matatalim na hiwa, tila kinatay, at ang mabalahibo nito ay nakakalat sa buong sahig.
Ang kanyang ulo ay wala, isang putol na liglang ang nakikita niya. Ang dugo ay sariwa, nakakalat sa lumang sahig na kahoy. Napasinghap si Aling Martha at agad na napayak. Si Manning, sino ang gumawa nito? Nakita ko, ma! Mayroon talagang kung anong nilalang dito. Sigaw ni Axel. Ang tinik ay puno ng takot at galit. Wala na siyang pakialam kung paniniwalaan pa siya. Kailangan nilang malaman ang katotohanan. Lumapit si Ray, na ngayon ay nakatayo sa pintuan ng kusina. Hawak ang kanyang lumang ilaw na degasera. Ang kanyang mata ay nananatiling kalmado, ngunit may bakas ng kalungkutan. Tumingin siya sa katawan ni Manning at pagkatapos ay kay Axel. Kuya Axel, sinabi ko na po sa inyo, bulong ni Ray, may nagagalit. Hindi po sila gusto na may bagong nakatira dito, lalo na ang may dugo ng kanilang kaaway. Naramdaman ni Axel ang kaba. Anong sinasabi mo, Ray? Sino ang kawe? Anong dugo? Hindi sumagot si Ray. Sa halip, lumuhot siya sa tabingang bangkay ni Manning. Ipinikit niya ang kanyang mata at nagsimulang bumulong ng salitang hindi maintindihan ni Axel, tila nga lumang dasal orasyon. Ang ilaw na degasera sa kanyang kamay ay biglang kumislap at pagkatapos ay naging mas maliwanag, tila may sariling buhay. Ang liwanag nito ay hindi lamang nagbibigay ng ilaw, kundi nagpaparamdam din ng isang kakaibang init, isang uri ng proteksyon. Ray, anong ginagawa mo? Tanong ni Aling Martha na ngayon ay lumapit kay Ray. Kinakausap ko po sila, Tita Martha, sagot ni Ray. Ang kanyang mata ay nananatiling nakapikit. Naglalahat po akong kapayapaan, pero ayaw po nila. Gusto po nila ng mas marami. Biglang, sa gitnang kanilang pakalito at takot, isang malakas na tunog ng pagaspas ng pakpak ang narinig nila mula sa labas ng kusina. Ang tunog ay mas malaki kaysa sa isang ibon, mas malakas kaysa sa anumang hayop na alam nila. Ang tunog ay tila lumipat sa itaas ng hasyenda at pagkatapos ay bumaba, tila papalapit sa kanila. Magtago kayo, sigaw ni Mang Celso, na biglang dumating sa kusina. Ang kanyang muka ay putlang-putla. Hawak niya ang isang lumang rosaryo at ang kanyang kamay ay nanginginig. Nandito na sila. Ang aswang. Nagulantang si Axel. Aswang? Ang manilalang na iyon ay makwento lang ng matatanda, mapantasya. Ngunit ngayon, sa harap ng kanyang mata, ang patay na manok, ang bakas ang paa, at ang pakiramdam ng takot na bumabalot sa kanila, lahat ay tila nagpapatunay na totoo ang maiyon. Naramdaman ni Axel ang kanyang puso na humampas ng napakabilis. Ang kanyang ina at tita Elena ay nagtatago sa ilalim ng mesa, nanginginig sa takot. Si Ray ay nananatiling nakaluhod. Ang ilaw na degasera ay patuloy na kumikinang. Biglang, isang malakas na pakbasag ng salamin ang narinig mula sa bintana ng kusina. Isang malaking kamay na may matatalim na kuko at nababalutan ng buho ang pumasok sa loop. Kasunod nito ay isang malaking ulong, isang nilalang na tila kalahating tao, kalahating kabayo, isang tikbalang. Ang mga mata nito ay nagliliyap sa pula at ang kanyang pagnisi ay naglantat ng matatalim na ngipin. Ang amoy nito ay nakasusuka, tila pinagsamang dugo at bulok na karne. Dugo! Gusto namin ng dugo! Sigawng tikbalang. Ang boses ay malalim at nagpapakilabot. Sinubukan nitong abutin ang kanyang ina. Ngunit bago pa man makagalaw ang tikbalang, isang malakas na liwanag ang lumabas mula sa ilaw na degasera ni Ray. Ang liwanag ay tila isang pader, isang kalasak na humarang sa tikbalang. Napasigaw ang nilalang.
at umatras. Tila nasusunog sa liwanag. Napatayo si Ray, hawa ang kanyang ilaw na degasera. Ang kanyang muha ay seryoso at ang kanyang nga mata ay tila nagliliwanag. Hindi kayo makakapasok. Sigaw ni Ray. Ang kanyang boses ay malakas at matatak, hindi gaya ng isang bata. Ang tikbalang ay umatras, ngunit hindi ito sumuko. Nagkaroon ng isa pang malakas na paggaspas ng pakpak at narinig ni Excel ang maraming iba pang manilalang na papalapit sa hacienda. Ito ay hindi lamang isa. Ito ay marami. Lumapit si Mang Celso kay Ray. Ang kanyang muha ay nagpapakita ng isang kakaibang ekspresyon. Hindi ito takot, kundi isang uri ng paganga. At kasabay nito, isang bagay na mas masama. Ang liwanag na yan, hindi maaring mapunta sa kanila, bulong ni Mang Celso. At sa isang iglap, sinubukan niyang agawin ang ilaw na degasra mula sa kamay ni Ray. Nagulantang si Axel. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon mula kay Mang Celso. Nagkaroon ng saglit na pagkalito. Kung si Mang Celso ang maglilitas sa kanila, bakit niya gagawin iyon? Ngunit bago pa man makakilos si Axel, nagkaroon ng malakas na pagbasag ng salamin sa itaas at narinig niya ang kanyang sariling pangalan na sinisigaw mula sa labas ng bintana ng kanyang silid. Isang sigaw na punong pakbabanta at galit na tila nakmumula sa isang nilalang na matagal nang naghihintay na makapasok. Ito ay hindi lamang isang sigaw. Ito ay isang paanyaya. Isang paanyaya sa lagim. Ang tunong basak na salamin sa bintana. Ang nagliliyap na pulang mata ng tikbalang na sumungaw at ang hindi inaasahang pagtatangka ni Mang Celso na agawin ang ilaw ni Ray. Lahat ng ito ay naktula kay Axel sa isang katotohanan na mas nakakatakot kaysa sa anumang bangungot. Hindi ito katang-isip. Toto ang aswang. At nasa panganib sila. Mabilis na umatras ang tikbalang nang lumiwanag ang ilaw ni Ray. Ngunit ang ingay ng pagaspas ang pakpak sa labas ay lalo pang lumakas. Napakarami nila. Parang isang buong hukbong ang kadiliman ang bumabalot sa hacienda. Nagpanik si Aling Marta at Tita Elena. Nakukubli sa ilalim ng mesa. Habang si Mang Celso naman ay nakatayo sa isang sulok. Nakatitik kay Ray na may halong takot at isang kakaibang pagtatago. Sila. Gusto nila ang ilaw. Bulong ni Ray. Ang kanyang nga mata ay matalim na nakatingin sa basak na bintana. Ang ilaw na degasera ay patuloy na nagliliwanag. Lumilihang isang maliit na bilong ng proteksyon sa paligid nila. Sa sumunod na gabi, ang Hacienda de Silangan ay naging isang piitan ng teror. Hindi na simpleng kaluskos o anino ang nararanasan nila. Naging direkta na ang maatake. Gabi-gabi, naririnig ni Axel ang matatalim na kuko na kumakayot sa bubong ng hacienda. Na tila may naghahanap ng butas para makapasok. Ang tunog ay mas matindi sa itaas ng kanyang silid. Na tila may nakatayo roon, nakmamasid. Ang kanyang bintana, na dati binabalewala niya, ay naging isang bundok ng teror. Minsan, nakita niya ang isang pares ng pulang mata na sumisilip sa pagitan ng halaman nagmamasid. At sa isang iglap, isang malaking anino na tila tao ngunit may pakpak ang lumipat sa harap ng buwan at mabilis na nawala. Isang manananggal. Hindi na makatulog si Axel. Ang kanyang magabi ay puno ng bangungot. Nakikita niya ang kanyang sarili na hinahabol nga manilalang na may pakpak. Ang mangipin ay matatalim at ang mga mata ay nagliliyap sa pula. Sa bawat pagising niya, pawisan at hinihingal, nararamdaman niya ang malamig na hangin sa silid na tila galing sa pintuan o bintana na naiwang bukas. Ngunit sarado naman ang lahat. Si Ray ang madalas na target. Sa gabi, kapak ang hacienda ay balot ng dilim.
Naririnig nila ang mga boses na bumubulong sa pangalan ni Ray mula sa labas ng bahay. Ray, lumabas ka. Sumama ka sa amin. Ang mga boses na iyon ay malambing ngunit puno ng kasamaan na nagpaparamdam ng matinding pagkaalarma. Si Ray ay laging gising. Mahigpit na nakakapit sa kanyang ilaw na degasera. Ang kanyang nga mata ay nananatiling nakatitik sa kung saan tila nakikipag-usap sa mga hindi nakikita. Sinubukan ni Mang Celso na protektahan sila. Naglagay siya ng maorasyon at mga bumbilya ng bawang sa bawat sulok ng bahay. Nagalay din siya ng mapanalangin at binasbasan ang bawat pinto at bintana. Ngunit ang mahagbang na ito ay tila walang epekto. Ang maatake ay lalo pang lumakas. Ang maaswang ay tila nagiging mas agresibo, mas uhaw sa dugo. Nagsimulang magduda si Axel kay Mang Celso. Kung totoo ang sinasabi niyang kayang niyang paalisin ang masasamang espiritu, bakit mas lalong lumalala ang sitwasyon? Ang kanyang mata ay nagbabago. Ang kanyang pagiging seryoso ay tila may halong pilit. At madalas, kapag nag-isa si Mang Celso, nakikita ni Axel ang isang kakaibang ngiti sa mga labi nito. Isang ngiti na tila may alam, isang ngiti na tila nagsasabi ng nagsisimula pa lang ito. Isang gabi, matapos ang isang linggo ng walang tigil na teror, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang kulok at kidlat ay nagbibigay ng kakaibang liwanag sa hasyenda na naklalantat sa mga anino at pagalaw sa labas. Narinig ni Axel ang kanyang ina na sumigaw mula sa kanyang silid. Axel, tulong. Agad na tumakbo si Axel. Kasunod niya si Tita Elena. Pagdating nila sa silid ng kanyang ina, bumulaga sa kanila ang isang nakakapanindig balahibo na tanawin. Ang kisame ay may malaking butas. Tila may sumalpok mula sa itaas. Ang mga kahoy ay basag at ang mga lumang tila ay nakakalat sa sahig. Ngunit ang pinakanakakatakot ay ang malaking markang naiwan sa kisame. 3 matatalim na markang kuko na tila galing sa isang higanteng nilalang. May nakapasok. Sigaw ni Aling Marta. Nanginginig sa takot. Nakita ko. Isang malaking anino. Lumipad ito palabas ng bintana. Lumapit si Axel sa bintana ng silid ng kanyang ina. Doon, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang puso. Ang salamin ng bintana ay basag at sa labas, sa gitna ng malakas na ulan, isang itim na hugis ang dumaan ng napakabilis na tila isang malaking ibon na may pakpak, ngunit ito ay mas malaki, mas nakakatakot at may matatalim na kuko, isang manananggal. Ang bahaging katawan nito na walang pakpak ay naiwan sa likod. Sa gitnang dilim at ulan, tila naghihintay ang kanyang pakbalik. Bumalik si Axel sa loob ng silid. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Ang kanyang ina at Tita Elena ay makayakap, nangingini. Ngunit sa isang sulok ng silid, nakita niya si Ray. Nakatayo ito, tahimik. Ang kanyang mata ay nananatiling nakatitik sa butas sa kisame. Ang kanyang ilaw na degasra ay mahina ang ilaw, halos hindi na nagbibigay ng anumang liwanag. At pakiramdam ni Axel, ang liwanag na iyon ay unti-unting namamatay. Bumalik siya. Bulong ni Ray. Ang kanyang tinig ay runray. Halos hindi marinig sa lakas ng ulan at kulok. Ang kanyang nga mata ay nakatitik sa dilim sa labas ng bintana, na tila nakikita niya ang nilalang na lumipat palayo. Ang masalitang iyon ay nakdala ng mas matinding takot kay Axel. Hindi lang ito basta nilalang. Ito ay isang nilalang na may kasaysayan. Isang nilalang na matagal nang naghihintay. Ang sigaw ni Aling Marta ay tila nagpira-piraso sa katahimikan na gabi. Ang butas sa kisame, ang markang kuko at ang mabilis na anino ngang
manananggal sa labas ng bintana ay nakpatunay sa pinakamasamang takot ni Axel. Hindi na ito simpleng pananakot, sila ay hinahabol. At ang kanilang buhay ay nasa matinding panganib. Kailangan nating bumaba, sigaw ni Axel. Hawa ang brasong kanyang ina at tita Elena. Pilit silang hinihila palabas ng silid. Ang takot sa mukhang kanyang ina ay nagpatunay sa bigat ng sitwasyon. Ang manananggal ay hindi lamang nagpakita, ito ay pumasok at alam niya na darating pa ang iba. Nagmamadali silang bumaba ang hagdan, kasunod si Mang Celso, na ngayon ay mukhang mas takot kaysa kay Axel. Si Ray ay tahimik na sumunod. Ang kanyang ilaw na degasera ay patuloy na mahina ang liwanag, tila nalulunod sa lumalalim na dilim ng gabi. Ang tunog ng ulan sa labas ay mas lumakas, kasama ang nakakapanindig balahibang pagaspas ng pakpak at ang magkakaibang huni mula sa kagubatan. Nang makarating sila sa sala, isang malakas na pagbagsak ang narinig nila mula sa likod ng hasyenda. Tila may malaking bagay ang bumaksak sa bubong. Kasunod nito ay ang sunod-sunod na matatalim na tunog ng pagkayot sa dingding na tila may naghahanap ng paraan para makapasok. Dito tayo, sigaw ni Mang Celso. Itinuro ang isang lumang bodega sa likod ng kusina. Mas matibay ang pader dito. Nagmadali silang pumasok sa bodega. Ito ay maliit, madilim at punong lumang gamit. Ngunit ang mapader nito ay gawa sa makakapal na bato. Habang nagsisiksikan sila, narinig nila ang tunog nga basak na salamin mula sa iba't ibang bahagi ng asyenda. Ang maaswang ay pilit na pumapasok. Niyakap ni Aling Marta ang kanyang nga kamay, nanginginig, Diyos ko, ano ang nangyayari sa atin? Hindi ko alam sagot ni Axel. Ang kanyang mamata ay nanatiling nakatingin sa tanging pintoong bodega. Nararamdaman niya ang pagkataranta at kawalan ng pag-asa. Wala silang magawa. Nakakulong sila. Biglang, ang pintong bodega ay nagsimulang kumalok. Malakas, paulit-ulit. Tila may sumusuntok sa pinto mula sa labas. Naramdaman ni Axel ang kanyang puso na huminto. Ang tunog ng pagbasak ng kahoy ay naririnig. Hindi magtatagal. Masisira ang pinto. Anong gagawin natin, Mang Celso? Tanong ni Aling Marta. Ang kanyang tinig ay halos bulong. Si Mang Celso, na kanina'y punong kumpiyansa sa kanyang nga orasyon, ay nakatayo lamang doon, nanginginig at nakatitik sa pinto. Ang kanyang nga mata ay punong takot. Tila alam niya na walang silbi ang kanyang nga panalangin sa nilalang na ito. Habang ang pinto ay patuloy na kumakalok, si Ray ay dahan-dahang lumabas mula sa likuran nila. Hawa niya ang kanyang ilaw na degasera. Ang kanyang mga mata ay matalim at mayroong isang uri ng determinasyon sa kanyang muha na hindi pa nakita ni Axel. Ray, saan ka pupunta? Tanong ni Axel, ngunit huli na. Lumapit si Ray sa pinto. Ang kanyang kamay ay itinapat sa kumakalog na pinto. Ang ilaw na degasera ay biglang lumiwanag. Hindi lang ito basta liwanag. Ito ay isang uri ng enerhiya. Isang kulay asul na kislap na tila nagmumula sa mismong kaluluwa ng ilaw. Sa pagliliwanag ng ilaw, ang pinto ay biglang huminto sa paggalaw. Naramdaman ni Axel ang isang kakaibang puwersa na nakmula sa ilaw. Ang hangin sa loob ng bodega ay tila nakbago, naging mas mabigat, mas elektrikal. At sa labas ng pinto, narinig nila ang isang matinding sigaw. Tila nasusuno ang nilalang na nasa labas. Huwag kang lumapit. Sigaw ni Ray, ang kanyang boses ay malakas at matatag, puno na autoridad na hindi akma sa isang bata. Hindi kayo makakapasok! Hindi niyo sila makukuha. Ang ilaw na degasera ay patuloy na kumikinang. Lumilikang isang kulay asul na kalasak sa paligid ng pinto. Sa kabilang kalasa na iyon, nakita ni Axel ang isang anino na tila nagsusuno.
at pagkatapos ay nawala sa dilim. Ang ingay sa labas ay unti-unting humina hanggang sa tanging tunok na lang ay ang malakas na ulan. Nakahinga sila ng maluwag, nanginginig pa rin ngunit buhay. Ang bodega ay ligtas. Tumingin si Axel kay Ray na ngayon ay nakatayo sa tabi ng pinto. Ang ilaw na degasera ay unti-unting humina. Pabalik sa kanyang mahinang liwanag, si Ray ay bumagsak sa lupa. Halatang pagod na pagod. Ang kanyang mata ay nananatiling bukas, ngunit may bakas ng pagod sa kanyang muka. Lumapit si Axel kay Ray at dahan-dahang hinawakan ang kanyang braso. Ray, anong ginawa mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay punong pagkamangha. Tumingin si Ray sa kanya. Ang kanyang mata ay maputla. Ang ilaw, Kuya Axel, ang ilaw ngang lola ko. Hawa pa rin niya ang ilaw na degasra na ngayon ay halos walang liwanag. Sila galit sa kanya. Pero ang liwanag na ito ang magpoprotekta sa atin. Doon, sa gitnang dilim at takot, nagsimulang makbago ang pananaw ni Axel kay Ray. Hindi na siya isang bale, hindi na siya isang pabigat. Si Ray ay isang tagapagtanggol. Ang kanyang masalita tungkol sa mga nagugutom sa dilim at protection ay hindi guni-guni. Totoo ang lahat ng ito. At ang ilaw na degasera na iyon na noon ay pinagdududahan niya ay naging simbolo ng kanilang pag-asa. Lumabas si Axel sa bodega. Ang hacienda ay sira-sira. Ang mabintana ay basag, ang mapinto ay may malalaking butas. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, mayroon silang liwanag. Isang liwanag na nagmula kay Ray. At habang tinititigan niya ang dilim sa labas, naramdaman ni Axel ang isang malamig na agos na dumaloy sa kanyang braso mula sa ilaw na degasra na hawa ni Ray. Ano to, Ray? Bulong ni Axel. Ang tinig ay puno ng pagkabahala. At si Ray, na ngayon ay nakapikit na, halos hindi na makahinga, ay mahinang sumagot. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitnang ulan. Ang ilaw ng aking lola. Sila gali sa kanya. Ang gabing pag-atakeng manananggal ay nagbago sa lahat. Hindi na maaring magbulak-bulagan si Axel. Ang pulang mata, ang bakas ang kuko, ang katawan ni Manning, at lalo na ang liwana na lumabas mula sa ilaw ni Ray. Lahat ay nagpatunay sa isang katotohanan na hindi kayang balewalain ng lohika. Mayroon silang kalaban na hindi ordinaryo. At sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Axel. Si Mang Celso. Ang patatangga ni Mang Celso na agawin ng ilaw ni Ray sa gitna ng atake ay nagpakita ng isang kakaibang bahagi ng matanda. Hindi lang ito basta takot. Mayroong kung anong kakaiba sa mga mata ni Mang Celso noon. Isang bagay na tila pagkaingit o pagmamayari. Ang kanyang maproteksyon ay tila walang epekto. At sa loob ng ilang araw matapos ang pag-atake, napansin ni Axel ang pagbabago sa pag-ugali ni Mang Celso. Mas tahimik ito, mas malihim, at madalas ay nawawala sa hacienda ng walang paalam. Isang hapon, habang nag-ayos sila ng manasirang bintana, narinig ni Axel si Mang Celso na nakikipag-usap sa telepono sa labas sa tapat ng lumang punong ngangga. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit nagkaroon ng kakaibang lamig. Oh, kailangan nilang matuto. Ang sumpa ay kailangan ng mas malaking handog. Ang masalitang iyon ay nagpataas ng mga balahibo ni Axel. Sino ang kausap niya? Anong sumpa? Anong handog? Nagsimulang magduda si Axel. Mayroong isang bagay na hindi tama kay Mang Celso. Ang kanyang mapanalangin at proteksyon ay tila nagpapalala pang sitwasyon. Kaya't isang gabi, nang matiyak ni Axel na mahimbing na ang tulong lahat at si Mang Celso ay wala sa hacienda dahil narinig niya ang sasakyan nito na umalis, nagpasya siyang gawin ang isang bagay na kailanman ay hindi niya
Inisip na gagawin niya. Lalusot siya sa silid ni Mang Celso. Ang silid ni Mang Celso ay nasa likod ng hasyenda, malapit sa lumang bodega. Madilim ang lugar at ang matuno ng huningang kulilik ay tila mas matindi sa bahaging iyon. Dahan-dahang binuksan ni Excel ang lumang pinto ng silid ni Mang Celso. Ang pintuan ay umungol ng mahina at naramdaman ni Excel ang kanyang puso na humampas ng napakabilis. Ang amoy sa loob ng silid ay kakaiba. Pinahalong amoy ng lumang kahoy, lupa, at isang matamis ngunit nakakasukang halimuyak na tila pinagsamang bulaklak at nabubulok na karne. Iyon ang amoy ng kamatayan at kapangyarihan. Maingat na pumasok si Excel, gamit lamang ang flashlight ng kanyang cellphone. Ang silid ay hindi kagaya ng inasahan niya. Ito ay masikip, puno nga, estante na may iba't ibang uri ng halaman, nga bote na may kakaibang likido, at mga lumang libro. Ngunit sa gitnang silid, sa isang sulok na bahagyang natatakpan ng kurtina, nakita ni Axel ang isang altar. Hindi ito altar para sa mahal na birhen o sa mga santo. Ito ay isang altar na gawa sa bato na nababalutan ng lumot at tuyong damo. Sa ibabaw nito, mayroong isang mangkok na gawa sa kahoy na punong tuyong dugo. Mayroon ding mabutong hayop na nakakalat sa altar at mga lumang kandila na gawa sa itim na wax na tila bagong suno. Ang pinakanakakatakot ay ang isang maliit na figura na inukit mula sa kahoy na may anyong ang isang tikbalang na may nagliliyap na pulang mata na tila buhay. Naramdaman ni Excel ang kanyang lalamunan na tila may bumara. Hindi na ito simpleng pamahiin o pangkontra. Ito ay isang altar para sa masasamang nilalang. Si Mang Celso ay hindi isang tagapagtanggol, siya ay isang mambabarang, isang taong naksasanay ngang itim na mahika. Habang tinititigan niya ang altar, nakita ni Excel ang isang lumang libro na nakabukas sa tabi ngang mangkok ng dugo. Gawa ito sa makapal na papel at ang bawat pahina ay sulat kamay. Puno ng makakaibang simbolo at mga lumang titik. Maingat siyang lumapit at sa ilawng kanyang flashlight, binasa ang ilang bahagi nito, mga orasyon, mga dasal. Ngunit hindi ito dasal para sa Diyos, kundi para sa mga nilalang dilim. Nga paraan kung paano magtawag, kung paano magpakain, kung paano makipagkasundo. Ang bawat salita ay tila bumubulong sa kanyang isip, nagdadala ng lamig sa kanyang buto. Ang libro ay tila naglalaman ng sekreto ng hacienda, ng lumang sumpa na matagal nang nakabaon. Binasa niya ang isang pahina na naglalarawan ng isang sumpang pagkabuhay muli, isang kasunduan sa pagitan ng mga tao at mga aswang, kung saan ang bawat bagong dugo na dumating sa lupain ay magiging handog para mapanatili ang kapayapaan, isang kapayapaan na may kapalit na buhay. Nagkaroon ng isang matinding pekrialis si Excel. Hindi lang basta may aswang sa hacienda. Si Mang Celso mismo ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang kanyang protection ay pagka. Ang kanyang pagiging seryoso at relihiyoso ay isang maskara lamang. Siya ang gumagawang daan para sa manilalang na iyon. Siya ang naalok mahandog. Biglang, narinig ni Excel ang tunog ng sasakyan. Isang sasakyan na papalapit sa hacienda. Si Mang Celso, dali-dali niyang sinarado ang libro, pilit na ibinalik ang lahat sa dati nitong ayos sa altar. Ang kanyang puso ay humampas ng napakabilis. Hindi siya maring mahuli. Kung mahuli siya ni Mang Celso, alam niyang malalagay siya sa matinding panganib. Narinig niya ang pagintong sasakyan sa labas ng hacienda. Ang tunog ng pintong sasakyan na bumukas at sumara. Nagmadali si Axel patungo sa pintong silid, pilit na iniwasan ng anumang ingay. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang isang maliit na sisidlan na puno nga, tuyong dahon at mga inukit na buto. Bumagsak ito sa sahig
at kumalat ang alaman nito kasama ang isang kakaibang, maitim na likido. Narinig niya ang tunog ng yabag ni Mang Celso na papalapit sa silid. Wala na siyang oras. Tumingin siya sa bintana, malalim na dilim. Pero wala na siyang ibang pagpipilian. Maingat siyang lumukso palabas ng bintana. Pilit na hindi lumilika ng ingay sa kanyang pagbagsak sa damuhan. Hindi pa man siya nakakatayo ng maayos. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng silid ni Mang Celso. At pagkatapos, isang malakas na siga. Sino ang pumasok dito? Naramdaman ni Axel ang kanyang binti na tila ng hina, ngunit pilit siyang tumakbo palayo, nagtatago sa likod ng mga lumang punong ang mangga. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita niya si Mang Celso na lumabas mula sa silid. Hawak ang isang lumang ilaw na degasera. Ang kanyang mukha ay galit na galit, at ang kanyang mata ay nagliliyap sa pula, tulad ng mamatang tikbalang at manananggal na nakita niya. "Lumabas ka! Alam kong nandito ka!" Sigaw ni Mang Celso. Ang kanyang boses ay malalim at punong kapangyarihan. Hindi ang boses ng isang simpleng matanda. Sa kanyang kamay, biglang nagliwanag ang isang bagay. Isang maliit na batong itim na tila umaamo sa dilim. Nagulat si Axel. Si Mang Celso ay hindi lamang isang mambabarang. Siya ay mas malalim, mas masama. Siya ang nakokontrol sa mga aswang. Siya ang naglalabas sa kanila. Ang lahat ng nangyari sa hacienda, mula sa pakawalangang manok hanggang sa matake, ay hindi aksidente. Ito ay bahagi ng kanyang plano. Habang nagtatago si Axel, narinig niya si Mang Celso na nagsalita sa isang wika na hindi niya maintindihan, tila isang sinaunang orasyon. Pagkatapos, tumawa ito. Isang nakakapanindig balahibang tawa na tila nakmumula sa kailaliman ng impyerno. At sa gitna ng tawa na iyon, nakita ni Axel si Mang Celso na naglabas ng isang maliit na piraso ng tela na may dugo at maingat itong inilagay sa ibabaw ng kanyang altar na ngayon ay bukas na. Ang sumpa, kailangan ng dugong sariwa. At ang batang may liwanag, siya ang magiging pinakamalaking handog. Naramdaman ni Axel ang kanyang dugo na nanlamig. Hindi siya ang target. Si Ray. Si Ray ang hinahabol ng mga aswang. At si Mang Celso ang nagtula sa kanila sa bingit ng kamatayan. Ang taong pinakatiwalaan nila, ang taong dapat ay magliligtas sa kanila, ang siyang nagdadala ng mas malaking panganib. Nagtago si Axel sa likod ng malaking punong mangga. Ang kanyang puso ay humampas ng napakabilis. Ang masinabi ni Mang Celso, ang nagliliyap na pulang mata nito, at ang paglalagay nito ang talang may dugo sa altar, lahat ay nakpatunay sa pinakamasamang takot ni Axel. Si Mang Celso ang kalaban. Siya ang gumagawang lahat ng ito. At si Ray ang tunay na target. Dahan-dahan, lumabas si Mang Celso mula sa silid. Hawak pa rin ang ilaw na degasera, naghahanap. Ang kanyang mamata ay nanatiling nagliliyap. Ngunit sa hindi kalayuan, narinig niya ang kanyang ina at tita Elena na nag-usap sa sala. Bumalik si Mang Celso sa kanyang silid at narinig ni Axel ang tunog ng pinto na sinarado. Nakahinga ng maluwag si Axel. Nahintay pa siya ng ilang minuto para matiyak na ligtas ang lahat bago siya bumalik sa loob ng hacienda. Ang kanyang isip ay magulo, puno ng tanong. Kailangan niyang kausapin si Ray. Si Ray lang ang tanging makakapagbigay sa kanya ng sagot. Natakpuan ni Axel si Ray sa kusina. Tahimik na nakaupo sa sulok. Hawak ang kanyang ilaw na degasera. Ang kanyang mata ay nakatitig sa dilim sa labas ng bintana. "Ray," tawag ni Axel. Ang kanyang boses ay mahina. Lumapit siya at dahan-dahang umupo sa tapat niya. "Kailangan nating mag-usap." Tumingin si Ray sa kanya.
Ang kanyang nga mata ay malalim at puno ng pangunawa. Tila matagal na niyang alam ang lahat ng gustong itanong ni Axel. Alam ko po, Kuya Axel, bulong niya. Nakita ko po ang galit sa mamata ni Mang Celso at ang kapangyarihan. Nagulantang si Axel. Nakita mo, anong ibig mong sabihin? Hindi po siya tao, Kuya Axel, sagot ni Ray. Ang kanyang tinig ay payapa, tila nagsasalaysay ngang isang lumang kwento. Si Mang Celso po ay isang mambabarang. Matagal na po siyang nakikipagkasundo sa mga masasamang espiritu, sa mga aswang. Siya po ang nagbibigay ng hando sa kanila para hindi sila manggulo. Pero gusto niya po ngang mas malaki. Pero bakit? Bakit niya ginagawa to? Tanong ni Axel. Ang kanyang isip ay pilit na inunawa ang lahat. Dahil po sa sumpa, Kuya Axel, paliwanag ni Ray. Ang Hacienda de Silangan po ay hindi lang basta lupa. Ito po ay isang sinaunang lugar kung saan mayroong matinding sumpa. Noon pa man, ang maninuno niyo po ay umagaw ng lupa mula sa isang angkan na may koneksyon sa mga espiritu ng kagubatan. Dahil doon, nakaroon pong sumpa sa bawat henerasyon ng inyong angkan. Ang maaswang ay patuloy na maghahanap ng dugo mula sa inyo hanggang sa maubos ang inyong lahi o hanggang sa magkaroon ng isang malaking hando na makapagtatapos sa sumpa. Naramdaman ni Axel ang kanyang dugo na nanlamig. Isang sumpa, isang kasunduan sa dugo. Kaya pala tayo nandito. Ito ba ang dahilan? Tumango si Ray. Ang lola ko po, ang Albularia. Matagal na po niyang pinipigilan ang sumpa. Ginawa po niya ang lahat para protektahan ang hacienda at ang inyong angkan. Ang ilaw na ito, itinuro niya ang ilaw na dagasera. Ito po ang kanyang pinakamalakas na pangkontra. Ito po ay may kakayahang magpalayas ng mga masasamang espiritu at magbigay proteksyon. Pero noong namatay po siya, unti-unting nanghina ang proteksyon. At nagkaroon ng pagkakataon si Mang Celso na ipagpatuloy ang kanyang masamang balak. Siya po ang nag-anyaya sa maaswang na pumunta dito. Ginagamit niya ang sumpa para sa sarili niyang kapangyarihan. Pero anong plano niya? Bakit ikaw ang target? Tanong ni Axel. Tumingin si Ray sa kanya. Ang kanyang nga mata ay malalim at seryoso. Dahil po ako ang apo ng Albularia. Mayroon po akong dugong kapangyarihan, Kuya Axel. Ang aking dugo. Ito po ang magiging pinakamalaking handog para matapos ang sumpa sa masamang paraan o para magbigay sa kanya ng mas matinding kapangyarihan. Kaya po ako ang gusto nila. Hindi makapagsalita si Axel. Lahat ng pagdududa, lahat ng pagkalito ay naglaho. Pinalitan ito ang galit at isang uringang determinasyon. Kailangan nilang labanan ito, hindi niya hahayang saktan si Ray. Anong gagawin natin, Ray? Tanong ni Axel. Paano natin sila lalabanan? Paano natin lalabanan si Mang Celso? Ngumiti si Ray, isang ngiti na may bahit ngang kalungkutan ngunit punong pag-asa. Ang lola ko po, may iniwan siyang pahiwatig. Kailangan po natin itong maintindihan. Ang ilaw po na ito, may sikreto pa po ito. Hindi lang basta protection. Kaya po nitong magpalayas ng aswang kung gagamitin sa tamang paraan. Pero kailangan po nating malaman ang kahinaan ng aswang na ito. May kahinaan ba sila? Tanong ni Axel. Opo, sagot ni Ray. Ang tikbalang at manananggal na umaatake sa atin. Sila po ay mga nilalang na nakuha ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng kasunduan. Ang kanilang lakas ay nasa kanilang makuko at ngipin. Pero ang kanilang pinakamalaking kahinaan ay ang kanilang puso. Hindi literal na puso, Kuya Axel, kundi ang kanilang batu-batong puso, ang kanilang tunay na ugat ng kapangyarihan.
na madalas ay nakatago sa isang lugar para sa manananggal na sa kanilang ibabang katawan. Para sa tikbalang nasa kanilang buhok, kailangan po nating mahanap at masira ang mga ito. Habang nag-usap sila, naramdaman ni Axel ang hacienda na tila nagising. Ang matunok sa labas ay lalong lumalakas. Ang maaswang ay hindi sumusuko. Ang kanilang pag-usap ay biglang naputol nang marinig nila ang malalakas na yapa sa bubong ng hacienda na sinundan ng isang malakas na pagbasak ng kahoy sa sala. Nandito na sila ulit. Bulong ni Ray. Ang kanyang mata ay naniningkit. Mahigpit niyang hinawakan ang ilaw na degasere. Ngunit bago pa man sila makakilos, biglang kumurap-kurap ang ilaw na degasera ni Ray. Mabilis itong humina hanggang sa tuluyan itong namatay na nagpatuloy sa hacienda sa kabuang dilim. Ang tanging liwanag na natitira ay ang nagliliyap na pulang mata na sumilip mula sa basak na kisame. Mula sa dilim, narinig nila ang malakas na tunog ng yaba ng kabayo na papalapit at isang pamilyar na boses ang bumulong, malalim at puno ng samaan, ang boses ni Mang Celso. Walang makakaligtas sa inyo. Ang sumpa, kailangan ng dugong sariwa. Sigaw niya. Ang kanyang tawa ay nagdulot ng matinding takot sa buong hacienda. Eto na, ang simula ng pagtatapos. Ang pakdilim ng ilaw na degasra at ang mga nakbabantang salita ni Mang Celso ay parang nakbigay hudyat sa pinakahuling digmaan. Naramdaman ni Axel ang kanyang dugo na nanlamig. Ngunit kasabay nito ay isang kakaibang init, ang init ng galit at determinasyon. Wala ng pagdududa, walang ng atrasan. Kung may nilalang man na magliligtas sa kanyang pamilya, iyon ay si Ray at siya. Ray, anong gagawin natin? Tanong ni Axel. Ang tinik ay matatakahit pa, nanginginig ang kanyang buong katawan. Lumapit siya kay Ray, na ngayon ay hawak pa rin ang patay na ilaw na degasera at inalalayan itong tumayo. Tumingin si Ray sa kanya. Ang kanyang mata ay nanatiling kalmado sa gitnang kaguluhan. Kailangan po natin ang ilaw, Kuya Axel. Ang ilawng lola ko. Ito po ang tanging magliligtas sa atin. Naglakad si Ray patungo sa lumang aparador sa kusina, kung saan nakalagay ang malumang gamit ng kanyang lola. May iniwan po siyang libro. Mapahiwatig, maparaan para labanan sila. Habang hinahanap ni Ray ang libro, sinimulan ni Axel na silus ang lahat ng bintana at pinto ng hacienda. Pinatungan niya ng mabibigat na upuan at lamesa ang mapinto. Pinilit niyang gumamit ng lumang tabla para harangan ang mga basak na bintana. Ang tunong nga aswang sa labas ay mas lumakas na tila sinusubukan nilang pasukin ang bawat butas ng hacienda. Ang bawat kaluskos, bawat pagaspas ng pakpak, bawat huni ay nakdadalang teror. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagtago si Axel. Handa na siyang lumaban. Nandito po, sigaw ni Ray. Hawa ang isang lumang libro. Makapal ito at ang bawat pahina ay tila gawa sa pergamino na may masulat kamay at mga kakaibang simbolo. Ibinigay niya ito kay Axel. Ito po ang aklat ng maanino at liwanag ng lola ko. Dito po nakasulat ang lahat tungkol sa mga nilalang ng dilim at kung paano sila lalabanan. Binuksan ni Axel ang libro. Ang bawat pahina ay puno nga drawing ng kakaibang nilalang, tikbalang, nga manananggal, na kapre at iba pa. Mayroon ding manakasulat na orasyon, mga pangkontra at mga pahiwatig tungkol sa kanilang mga kahinaan. Binasa ni Axel ang bahagi tungkol sa tikbalang at manananggal. Nalaman niya na ang tikbalang ay may pusong kabayo na nasa tuktok ng kanyang ulo, sa pagitang ng kanyang gabuho, at ang manananggal naman ay iniiwan ang kalahating ng kanyang katawan sa isang lihim na lugar. Kailangan nating hanapin ang pusong kabayong tikbalang at ang naiwang katawan ng manananggal para tuluyang silang mawala. Paliwanag ni Ray na tila binabasa ang kanyang isip.
Pero kailangan po natin ng liwanag. Ang ilaw na ito, itinuro niya ang ilaw na degasera. May kakayahan po itong magbigay ang tunay na liwanag. Isang liwanag na hindi nila kayang tiisin. Pero kailangan po itong i-charge. Paano? Tanong ni Axel. May isa pa pong pahiwatig ang lola ko, sabi ni Ray. Dinala niya si Axel sa isang lumang bodega sa likod ng hacienda na hindi nila napansin nun. Sa lumang bodega, sa ilalim ng lumang sako, natakpuan ni Ray ang isang lumang kahoy na baul. Sa loob nito ay mayroong iba't ibang uring halaman, nga buto at mga lumang bote. Mayroon ding isang maliit na batong kristal na kumikinang sa dilim at isang maliit na lalagyan na punong isang pulang likido. Ito po ang dugo ng puso ng lupa. Paliwanag ni Ray, itinuro ang pulang likido. Mula po ito sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan, kung saan sumisikat ang liwanag ng buwan sa gabi. Ito po ang magpapalakas sa ilaw. At ito naman po ang bato ang liwanag. Itinuro niya ang kristal. Kapag po pinaksama natin ang maito sa ilaw, makakaroon po ito ng kapangyarihan na magpalayas ng manilalang ng dilim. Sinimulan nila ang pahahanda. Maingat na inilagay ni Ray ang kristal at ang pulang likido sa loob ng ilaw na degasera. Habang ginagawa niya iyon, naramdaman ni Axel ang isang kakaibang enerhiya na namumula sa ilaw. Isang mainit na pakiramdam na tila nagbibigayng lakas. Ang ilaw ay dahan-dahang lumiwanag, hindi lang basta dilaw na liwanag, kundi isang puting liwanag na tila kumikinang, nagbibigayng pag-asa. Kailangan po nating gumawang depensa. Kuya Axel, sabi ni Ray, ang lola ko po ay nagturo sa akin ng mas simpleng pangkontra. Kailangan po nating lagyan ng dahon ng sibuyas at bawang ang bawat bintana at pinto at iguhit ang simbolo ng proteksyon sa mga sahig at dingding. Habang ginagawa nila ang lahat ng ito, unti-unting nawala ang takot ni Axel. Pinalitan ito ng determinasyon. Hindi na siya nagdududa kay Ray. Si Ray ang kanilang pag-asa. Siya ang kanilang tagapagtanggol. Ang kanyang pagiging engineer, ang kanyang pagiging praktikal ay nagbigay daan sa isang panibagong uri ng pananampalataya. Pananampalataya sa mga bagay na hindi nakikita, sa mga kapangyarihan na lampas sa pag-unawang tao. Ray, anong kailangan natin para matapos ito? Tanong ni Axel. Hawa ang isang maliit na kutsilyo. Kailangan po nating harapin sila. Kuya Axel, sagot ni Ray. Ang kanyang mata ay matapang. Kailangan po nating hanapin ang kanilang batu-batong puso at sirain ito. At kailangan po nating harapin si Mang Celso. Siya po ang ugat ng lahat ng ito. Biglang, isang malakas na pagbagsak ang narinig nila mula sa harap ng hacienda. Tila may malaking bagay ang bumaksak sa pangunahing pinto. Ang maaswang ay pumasok na. Tumingin si Ray kay Axel. Ang kanyang mata ay punong determinasyon. Naglabas siya ng isang lumang kutsilyo mula sa baul. Isang kutsilyo na may lumang disenyo. Ang hawakan ay yari sa kahoy at ang talim ay kumikinang sa liwanag ng ilaw. Ito ay tila hindi ordinaryong kutsilyo. Gamitin mo ito, Kuya Axel, sabi ni Ray. Inabot ang kutsilyo kay Axel. Dito magsisimula ang pagtapos. Sa sandaling iyon, isang malamig na hangin ang humagot sa loob ng hacienda kasama ang amoy ng sulfur at bulok na laman. Mula sa labas, narinig nila ang malakas na pangisi ni Mang Celso at ang tunog nga yaba ng kabayo na lalong lumakas, lumalapit sa kanila. Ang lupa ay tila umuuga sa bawat hakbang. Heto na ang tunay na naghihintay, bulong ni Mang Celso. Ang kanyang boses ay malalim at punong ng kasamaan na tila nakmumula sa kailaliman ng impyerno. Ang galit na tawa ni Mang Celso ay umaling-aungaw sa buong hacienda kasama ang tunog ng lumalapit na yabak ng kabayo. Bumaksak ang pangunahing pinto
at mula sa butas ay sumungaw ang isang malaking anino. Hindi ito isa lang. Marami sila. Ang maaswang ay pumasok na. Nakahawak si Axel sa lumang kutsilyo na ibinigay ni Ray. Sa liwan ang muling nabuhay na ilaw, nadagasara, na ngayon ay kumikinang sa isang puting kulay. Nakita niya ang mamatang nilalang na papalapit. Ang kanilang mga mata ay nagliliyap sa pula. Ito ang huling pagtutuos. Manatili kayo sa likod ko, Tita Elena. Sigaw ni Axel. Ipinuwesto ang sarili sa harap ng kanyang pamilya. Si Ray ay tumayo sa tabi niya. Hawak ang ilaw na dagasara. Ang kanyang mata ay matalim, tila nakbabasa sa bawat galaw ng maaswang. Ang unang lumitaw ay ang tikbalang. Isang nilalang na kalahating tao, kalahating kabayo, matangkat, may matatalim na kuko at ngipin, at may mabalahibong katawan. Ang kanyang mamata ay nagliliyap sa pula, at ang kanyang hininga ay amoy bulok na karne. Kasunod nito ay ang manananggal. Isang babae na ang kanyang katawan ay nahati sa gitna. Ang itaas na bahagi ay lumilipat gamit ang malalaking pakpak na tila paniki, at ang kanyang matulis na dila ay lumalabas mula sa kanyang bibig. Dugo! Gusto namin ng dugo. Sigaw ng tikbalang. Ang boses ay malalim at nagpapakilabot. Sinugot niya si Axel. Ang kanyang matatalim na kuko ay handang sumalakay. Ngunit hindi na nagpakita ng takot si Axel. Naramdaman niya ang init ng ilaw ni Ray na bumabalot sa kanya. Pinihit niya ang kutsilyo. At buong tapang na sinalubong ang tikbalang. Sa kanyang isip, naalala niya ang sinabi ni Ray. Ang pusong kabayo, nasa tuktok ng kanyang ulo habang naglalaban sila. Iniwasan ni Axel ang bawat atake ng tikbalang. Ang kanyang kuko ay matatalim at ang kanyang lakas ay hindi pangkaraniwan. Ngunit si Axel, sa tulong ng liwanag ni Ray, ay tila nakaroon ng superhuman na lakas at bilis. Sa isang pagkakataon, habang sinisipang tikbalang, inilagan niya ito at tumalon. Sinubukan niyang targetin ang tuktong ulong nilalang. Kasabay nito, si Ray naman ay nag-focus sa manananggal. Ang manananggal ay patuloy na lumilipat sa paligid ng hasyenda. Sinusubukang hanapin ang mga butas para makapasok. Ngunit sa bawat paglipat nito, ang ilaw na dagasera ni Ray ay tila sumusuno sa kanya. Mang Celso, tulungan mo kami. Sigaw ni Aling Marta, na ngayon ay nanginginig sa takot na katago sa likod ni Axel. Lumitaw si Mang Celso, hindi mula sa likod ng kanilang pamilya, kundi mula sa isang madilim na sulok ng hasyenda. Ang kanyang mukha ay punong kasamaan, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pula. Hawak niya ang isang maliit na batong itim at nagsimula siyang bumulong ng orasyon na tila nagpapalakas sa mga aswang. Hindi niya kayo tutulungan. Sigaw ni Ray. Ang kanyang boses ay punong galit. Siya ang nag-anyaya sa kanila. Siya ang nagbibigay ng handog. Nagulat si Aling Martha at Tita Elena. Hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Si Mang Celso, ang taong pinagkakatiwalaan nila, walang makakatakas. Sigaw ni Mang Celso at biglang, isang anino ang lumabas mula sa kanyang likuran. Isang anino na tila walang porma ngunit puno ng kapangyarihan. Ito ay dumiretso kay Ray. Sinusubukang agawin ang ilaw na dagasera, ngunit nahanda si Ray. Sa isang mabilis na galaw, itinutok niya ang ilaw na dagasera kay Mang Celso. Ang puting liwanag ay biglang naging mas matindi at tumama kay Mang Celso. Napasigaw si Mang Celso, tila nasusunog. Ang kanyang mukha ay nagkaroon ng makulubot at ang kanyang balat ay tila natutunaw. Ang anino ay naglaho. Nagsimulang umurong ang tikbalang at manananggal. Tila nahina sa pagkawala ng kapangyarihan ni Mang Celso.
Ngayon, Kuya Axel, sigaw ni Ray. Ang ulo. Sirain mo ang ulo. Hindi na aksaya ng oras si Axel. Sa isang mabilis na galaw, tumalon siya at buong lakas na inihataw ang kutsilyo sa tuktok ng ulo ng tikbalang sa pagitan ng kanyang buho. Ang tikbalang ay napasigaw ng matindi. Isang sigaw na tila nakpira-piraso sa hacienda. Ang kanyang katawan ay biglang naging abo at nawala sa hangin. Ngayon, ang manananggal na lang ang natitira, ngunit humina na ito. Ang kanyang mapakpak ay bumagal at ang kanyang matulis na dila ay tila hindi na kasing talim. Tiningnan siya ni Ray. Ang kanyang mamata ay puno ng pagdedesisyon. Kuya Axel, ang ibabang katawan. Kailangan nating hanapin ang kanyang naiwang katawan. Sigaw ni Ray. Sinundan nila ang manananggal na ngayon ay patuloy na lumalayo. Sinusubukang makatakas. Lumipat ito sa labas ng basak na bintana at dumiretso sa lumang balon sa hardin. Doon siya naktatago. Sigaw ni Axel. At tumakbo sila patungo sa balon. Pagdating nila sa balon, nakita nila ang ibabang katawan ng manananggal na nakasabit sa gilid ng balon. Tila naghihintay. Ang kanyang mukha ay walang buhay, ngunit sa gitna ng kanyang dibdib, nakita ni Axel ang isang bagay na kumikinang, ang kanyang batu-batong puso. Lumapit si Ray. Hawak ang ilaw na dagasera. Itinutok niya ang liwanag sa batu-batong puso. Ang liwanag ay tumama dito at nagsimulang umusok. Napasigaw ang manananggal. Ang kanyang tinik ay nagpapakilabot. Habang lumilipat siya sa paligid ng balon, sinusubukang pigilan sila. Ngunit huli na, sa isang mabilis na galaw, hinampas ni Axel ang kutsilyo sa batu-batong puso ng manananggal. Isang malakas na paksabog ng liwanag ang nangyari, at ang manananggal ay biglang naging abo, nawala sa hangin. Kasama ang kanyang naiwang katawan, natahimik ang lahat. Ang ulan ay humina. Ang hacienda ay balot ng kapayapaan. Ngunit ito ay isang kapayapaan na may kapalit. Isang kapayapaan na may bakas ng dugo at takot. Tumingin si Axel kay Ray na ngayon ay nakatayo sa tabi niya. Ang kanyang mata ay puno ang pagod. Ngunit may bakas ng tagumpay. Ang ilaw na dagasera ay mahina. Halos hindi na nagbibigay liwanag. Si Mang Celso naman ay nakahandusay sa lupa. Walang buhay. Ang kanyang katawan ay tila natunaw sa ilang bahagi. Niyakap ni Axel si Ray. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Salamat Ray, salamat. Ngunit habang makayakap sila, isang kakaibang liwanag ang biglang sumilip mula sa kalaliman ng balon. Hindi ito liwanag ng ilaw ni Ray. Ito ay isang pulang liwanag na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Napetat si Ray at dahan-dahang lumayo kay Axel. Ang kanyang mamata ay naniningkit at ang kanyang muha ay nagpakitang isang bagong uri ng takot. Tumingin siya sa balon at pagkatapos ay sa langit. Doon, sa gitna ng kadiliman ng gabi, sa itaas ng hacienda, isang malaking pares ng nagliliyap na pulang mata ang dahan-dahang lumitaw sa gitna ng maulap. Mas malaki ito kaysa sa mga mata ng tikbalang. Mas matindi ito kaysa sa mga mata ni Mang Celso. At ito ay tila nakatingging mismo sa kanila. Heto na, ang tunay na naghihintay. Bulong ni Ray. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. Tila alam niya ang nalalapit na panganib. Ang mga mata sa langit ay tila nakpakita ng isang kakaibang ngisi na nanganggako mas malaking lagim. Ang paglitaw ng nagliliyap na pulang mata sa kalangitan ay nagpatigil sa mundo ni Axel. Hindi ito ang tikbalang o ang manananggal. Hindi rin ito si Mang Celso.
Ito ay isang bagay na mas matanda, mas malaki, isang bagay na tila nakmula pa sa pinakaugat ng lupa at langit. Ang mga mata ay tila nakatiting mismo sa kanila sa gitna ng sirang hasyenda. Anong iyan, Ray? Bulong ni Axel. Ang kanyang tinik ay halos hindi marinig. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na humagot sa kanya. Dala ang amoy ng luma, ng abo, at ng hindi may paliwanag na kapangyarihan. Tiningnan siya ni Ray. Ang kanyang mata ay nananatiling matalim ngunit punong pagkabahala. Ang sumpa, Kuya Axel, sagot ni Ray. Ang kanyang tinik ay mahina. Ang tunay na nakbabantay sa lupaing ito. Hindi po ito kayang sirain. Pero gaya po nating itaboy. Sa ilalim ng pulang mamata, nagsimulang umugong ang lupa. Ang mga natitirang kahoy ng hacienda ay umuga at ang mga puno sa paligid ay tila yumuyukot sa takot. Naramdaman ni Axel ang kanyang ina at tita Elena na lumapit sa kanila, nanginginig sa takot na tila hinahanap ang kapayapaan sa kanilang piling. Ma, tita, pumasok kayo sa loob, utos ni Axel. Ang kanyang tinig ay puno awtoridad na kailanman ay hindi niya inakalang taglay niya. Ligtas kayo sa loob. Tumingin si Ray sa kanyang ilaw na dugasera. Ang puting liwanag nito ay halos wala na. Napagod ito. Ngunit mayroon pang natitirang enerhiya. Kailangan po natin ng tulong, Kuya Axel. Hindi po ito kayang mag-isang ilaw. Naalala ni Axel ang aklat ng maanino at liwanag na iniwan ni Ray. Nandun ang mapahiwatig. Ang aklat. Ray, nandun ang maorasyon. At ang mga halaman. Opo, sagot ni Ray. Pero kailangan po natin ng koneksyon sa lupa. Ang pinakaugat ng kapangyarihan ng lola ko ay nasa gitna ng lumang balon. Dun, sa harap ng nagliliyab na mga mata sa langit. Nagsimulang magplano si Axel at Ray. Si Axel, na dati puro lohika, ay ngayon ay buong pananampalataya na sumusunod sa mga sinasabi ni Ray. Kinuha niya ang aklat ng Nga Anino at Liwanag at binuksan ito sa pahina tungkol sa pahupa ng matandang sumpa. Nakasulat doon ang isang sinaunang orasyon, isang awit na tila nagpapaalala sa lupa, sa hangin, at sa maninuno. Kinailangan nila ng boses. Isang boses na puno ng pananampalataya at pagkakaisa. Ma, Tita Elena, sabi ni Axel, hawa ang libro. Kailangan po namin ang tulong niyo. Basahin po natin ito. Sabayan niyo po ako. Sa kabilang takot, tumango ang kanyang ina at Tita Elena. Alam nilang ito ang kanilang huling pag-asa. Dahan-dahan, nagsimulang basahin ni Axel ang orasyon, sinabayan ng kanyang ina at Tita Elena. Ang kanilang maboses na sa simula ay nanginginig, ay unti-unting lumakas. Nagiging isang koro na naglalabas na kakaibang enerhiya sa hacienda. Ang bawat salita ay tila nagpapalakas sa ilaw na dugasera ni Ray. Si Ray naman ay lumapit sa lumang balon. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa gilid nito at ipinikit ang kanyang nga mata. Ang liwanag na ilaw na dugasera ay dahan-dahang lumabas mula sa ilaw at pumasok sa loob ng balon, tila naghahanap ng isang bagay. Ang lupa sa paligid ng balon ay nagsimulang lumiwanag sa isang puting liwanag at ang mga ugat ng mga puno ay tila nagsimulang gumalaw sa ilalim ng lupa. Ang pulang nga mata sa langit ay nagalit. Nakaroon ngang malakas na pagkulog at ang hacienda ay umuga, tila may humahampas sa kanila mula sa itaas. Ngunit ang bawat pagampas ay tila nasasanggang ang orasyon at ng liwanag mula sa balon. Habang patuloy silang umaawit, naramdaman ni Axel na ang init mula sa ilaw ni Ray ay kumalat sa kanyang buong katawan. Hindi ito takot na init, kundi lakas. Ang pagdududa na dati bahaging kanyang pagkatao ay tuluyan ng naglaho.
Ngayon, naniniwala siya. Naniniwala siya sa hindi nakikita, sa hindi may paliwanag. Unti-unting humina ang pulang mga mata sa langit. Ang kanilang liwanag ay kumurap-kurap at ang kanilang galit na tingin ay tila naglaho. Ang lupa ay huminto sa pag-uga. Ang matunok ay nawala. Pagkatapos, sa isang matinding kislap, ang pulang nga mata ay nawala sa kalangitan. Tila natunaw sa dilim. Ang gabi ay naging payapa. Ang ulan ay tuluyan ng huminto. Nakatayo si Axel. Hingal na hingal, ngunit buo. Ang kanyang ina at tita Elena ay makayakap, umiyak. Ngunit ngayon ay luha ang ginhawa. Si Ray ay nakatayo sa tabi ng balon. Ang ilaw na degasera sa kanyang kamay ay mahina, ngunit nagbibigay pa rin ng isang maliit na puting liwanag. Niyakap ni Axel si Ray. Nagawa natin, Ray. Nagawa natin. Tumingin si Ray sa kanya. Ang kanyang mata ay punong pagod, ngunit may ngiti sa kanyang maalabi. Opo, Kuya Axel, makasama po tayo. Ang hacienda de Silangan ay sira-sira. Ang mga bintana ay basak. Ang mga pinto ay may mga butas. At ang bubong ay may malalaking lamat. Ngunit sa loob nito, mayroon silang isang bagay na mas mahalaga. Ang pagkakaisa at pagtanggap sa isa't isa. Si Axel, ang engineer na puro lohika, ay naging isang tagapagtanggol ng nga bagay na lampas sa kanyang pag-unawa. At si Ray, ang batang babae na itinuring niyang baliw, ay naging ang kanyang pangunahing pag-asa. Lumipas ang maaraw. Inayos nila ang hacienda dahan-dahan. Ang masugat ng bahay ay tila nagpapagaling at kasabay nito ang masugat sa loop ng kanilang pamilya. Mas naging malapit sila sa isa't isa. Si Axel ay hindi na nagdududa kay Ray. Sa halip, pinoprotektahan niya ito. Nakikinig siya sa bawat bulong ni Ray, sa bawat pahiwatig nito. Ngunit ang kapayapaan ay hindi kailanman ganap. Ang hacienda de Silangan ay may sariling buhay at ang masumpa ay hindi ganap na naglalaho. Minsan, sa gabi, naririnig pa rin ni Axel ang mahinang kaluskos sa dilim. Huwag pagaspas ng pakpak sa malayo. Hindi na ito nagdadala ng takot, kundi isang paalala. Isang paalala na ang laban ay hindi patapos. Isang gabi, habang nakatayo si Axel sa bintana, tinititigan ang dilim ng kagubatan. Lumapit si Ray sa kanya. Hawak niya ang ilaw na degasera, na ngayon ay mas maliwanag kaysa dati, tila lumalakas sa bawat araw. Hindi pa tapos, Kuya Axel, sabi ni Ray. Ang kanyang boses ay malalim, tila boses ng isang matandang kaluluwa. Marami pa silang nagtatago. Ang sumpa ay hindi kailanman ganap na mawawala. Ito ay tulad ng hangin. Laging naroon. Kailangan po natin itong bantayan. Tumingin si Axel kay Ray. Nakuha na niya ang kanyang misyon. Hindi na siya isang ordinaryong engineer. Siya ay isang tagapagtanggol. Kasama si Ray, ang apo ng albularya, sila ang magbabantay sa hacienda. Pero, hindi na tayo mag-iisa. Sabi ni Axel, hawa ang kamay ni Ray. Ang kanilang mata ay nakatingin sa dilim ng kagubatan. At sa malayo, sa kailaliman ng gabi, isang mahinang huni ang narinig nila. Hindi ito huni ng takot. Hindi rin ito huni ng kasamaan. Ito ay isang huni na tila nagbibigay ng isang pangako. Isang pangako ng isang labanan na magpapatuloy. Isang pangako ng isang tungkulin na kailangan nilang gampanan. At sa pagitan ng dilim at ng liwanag, naghihintay ang hacienda de Silangan sa susunod na kabanata ng kanilang kwento.